Halos hindi ako makatulog nang nagdaang gabi kakaisip sa pwedeng mangyari sa oras na lumipat na kami ng bahay ni Sydney. Iniisip ko pa lang ang mangyayari. Sigurado akong sasakit lang ang ulo namin pareho dahil alam kong hindi kami magkakasundo. Mahihirapan kaming pakisamahan ng isa't isa. Hindi ko rin alam kung kaya ko ba siyang pakisamahan. Ngumuso ako tumikbi nang matapos kong ikwento kay Alexa ang pag-uusap namin ni Mama Tita Mercy tungkol sa paglipat namin ni Sydney. Wala na nga akong nagawa, Alexa, kung hindi pumayag sa gusto nila. I hate him. Ayaw ko siyang makasama sa isang bahay dahil sa tuwing nakikita kong lalaki. Bakla ukuan man siya. Naalala ko lang ginawa niya at ni Sian sa akin. Reklamo ko habang hindi maipintang mukha ko. Kasalukuyan kaming nasa labas ng building kung saan kami nagtatrabaho para kumain. Oras ng lunch at nasa isang restaurant kami ni Alexa. Kanina ko pa hindi magalaw ang pagkain ko dahil sa inis na nararamdaman ko. Hindi pa rin kasi maalis sa isip kung pwedeng mangyari at ang paglipat namin ng bahay ni Sydney. Napakunot ang noo ko nang makitang natawa si Alexa imbis na makisimpatya sa akin. Aubrey, come on. Don't be so paranoid na para bang kapag nagsama kayo ni Sydney sa isang bahay, masisira ng buhay mo. Ano ka ba? Make it an opportunity for our plan. Pagkakataon mo nang pag-aminin si Sydney sa totoo niyang kasarian. Para makonfirm ko na rin na bakla ba siya talaga. Sumeryosong mukha ko at saglit na nag-isip. Ibig mo sabihin habang nasa isang bahay kami, gagawin kong plano natin na paaminin siya sa kasarian niya? Pero paano? Ganun ba yung kadali? Isa pa hindi nga kami magkasundo di ba? I don't think na kailangan pa nating ituloy ang plano. At isa pa, matagal na sira ang buhay ko. Simula nung pumasok sa buhay kong Sydney na yan. So, hindi na tuloy? Pumapayag ka na makasama mo si Sydney. Sige, ikaw din kung kaya mo isakripisyo ang sarili mong kaligayahan di huwag kang kumilos. Pagkokonsensya ni Alexa. Nagusot ang mukha ko dahil pati ako'y naguguluhan na. Kasi naman Alexa, we can't make sure na mag-work ang plano. Isa pa may naisip na rin naman akong plano para hindi kami magsama habang buhay. Huminga ako ng malalim. Sila na rin naman ang nagsabi na kapag hindi kami nagkasundo ni Sydney, sa loob ng 1 taon, sila nang bahala sa annulment namin. Easy diba? Di hindi ako makikipagkasundo sa kanya. Easy as that. Ngumiti pa ako na parang sigurado ako sa mangyayari. Seryoso kong tiningnan ni Alexa na para bang sinusuri ako. Paano kung habang nasa isang bahay kayo ni Sydney, mahulog ka sa kanya? Hindi din posibleng mahulog siya sa'yo. Kumunot ang noo ko at kagad bumakas doon ang pagtutol sa sinabi niya. Never, Alexa. Hindi ako mahuhulog sa Sydney na yon. Siyang dahilan kung bakit kami nasira ni Sian. Sa tingin mo mahulog ako sa kanya? Never. Puno ng pagtutol kong sabi. Huwag kang kasiguro, Alexa. Iba maglarong tadhana. Minsan ang taong ayaw na ayaw natin ang siyang binibigay ng tadhana para tumibok muli ang puso natin. Seryosong ani ni Alexa. Saka sumubo ng kanin at ulam. Katulad ng sinabi, maraming twist ang tadhana, kaya kung ako sa'yo, ihahanda ko ng puso ko sa pwede kong maramdaman. Dagdag pa niya. Basta ako, sigurado ko sa sarili kong I will not fall in love with Sydney. And besides, he's gay, sabi ko pa. Bahala na nga. Binalingan ko pagkain na sa harap ko at sunod-sunod na sinubo yon na parang wala nang bukas. Hey, easy. Baka mabulunan ka. Ikamatay mo pa. Natatawang saway ni Alexa. Hindi ko siya pinansin at pinagpatuloy lang ang pagkain. Maya-maya pa'y naramdaman kong bumara ang kanin sa lalamunan ko. Tubig! Sabi ko naman kasi sa'yo, dahan-dahan lang Sermon ni Alexa. Kinuha kong tubig at uminom doon. Pasasalamat naman ako at naalis ang bara sa lalamunan ko at guminhawa muli yon. Alexa, kailan ba namin makikilala yung husband mo ha? Kusisan ni Mildred habang palabas kami ng gusali. Nagkasundo kasi kaming uminom muna sa labas dahil sa wakas, lahat kami nakapag-submit ng mga articles namin. Alanganin akong ngumiti. Ha? Bakit kailangan niyo pang makilala? Halos hindi na nga kami magtagpo sa bahay dahil sa sobrang busy noon, dahilan ko sa kanila. Kung sa bagay, kung ang asawa mo'y millionaire, for sure naman kilala namin yun. Ano bang pangalan? Tanong naman ni Harold. Marites lang? Natatawa kong sabi. Bumaling ako kay Alexa, tinignan siya para humingi ng tulong sa pagsagot sa mga tanong nila. Well, totoo, milyonaryong pamilya niya,
Pero hindi masyadong kilalang husband ko dahil ang daddy niya ang CEO ng kumpanya. He's not to expose in media. Patuloy ko na siya namang totoo. Kahit papaano naman, nangalap din ako ng ilang information tungkol kay Sydney. Yes, wala siya sariling kumpanya nila dahil ayaw daw nitong maging isang negosyante. Hindi ko naman alam ang gusto niya. Baka mag-parlor, ganun. Aw, pero ano bang company nila ha? Si Ate Bel naman na nagtanong. Tumingin muli ako kay Alexa na tumangulang. Ngumiti ako sa kanila. Nasa gaming industry sila, pag-amin ko. Yun din naman ang alam kong negosyo ng mga Montero. Ganun na lang ang gulat na bumaka sa mukha ni Harold. Huwag mo sabihing anak ng mga Monterong na pangasawa mo. Aniya pa na nalaki ang mga mata. Ako naman ang kumunot ang noo. You know them? Hindi makapaniwalang tanong ko kay Harold. Tumango siya. Of course, I know them, Aubrey. Hindi mo ba alam na certified gamer ako? At yeah, I love their games at yun ang palagi kong nilalaro, especially the underground battle. Pero seryoso, Monterong napangasawa mo? Sa pagkakaalam ko, isa lang anak ng mga Montero, si Sydney. Ibig sabihin, oh my God! Si Sydney Monterong asawa mo? Lalo namang nagulat si Harold nang mapagtantong katotohanan. Napaawang pambibig nito. Hindi ko alam ang sasabihin at ere-react dahil sa sinabi ni Harold. Natahimik ako't alangan silang tiningnan. I just heard about your company pero since I'm not into gaming, hindi ko masyadong alam ang mga Montero. Segunda naman nakilala ni Mildred. Me too, pero dahil sa mga anak kong gamer, alam ko ang Montero's Gaming Company and their family. Ani naman ni Ate Bel. So, kilala niyo ng asawa nitong si Aubrey. Okay na. Sabat ni Alexa na kanina pang tahimik at nakikinig lang sa usapan namin. Uy, bigatin palang napangasawa mo eh. Pwede ba naming makilala? Tila excited na sabit ni Mildred. Mildred, tama na. Kilala mo na eh. Hindi ba't sinabi ni Aubrey na busy si Sydney? Dahil sa trabaho. Kahit nga ako hindi ko kilalang Sydney na yun. Saway ni Alexa kay Mildred. Tama si Alexa, Mildred. May hirapan tayong makilalang asawa ni Aubrey. Since he's busy with his family company. Ani naman ni Ate Bel. Hindi ba sabi ni Aubrey he's not into his family company? Patuloy ni Mildred. Gusto kong kainin na lang ng lupa dahil sa mga tanong nila. I'm sorry, hindi ko rin kasi alam kung paano niyo makikilala ang asawa ko eh. Napaka-busy niya kasing tao. Sabay sabi ko para naman makumbinsi ko sila. Okay, fine. Basta kapag may time ang asawa mo, ipakilala mo naman kami. Hindi mo na nga kami inimbitahan sa kasal niyo eh. Sa wakas ay sabi ni Mildred na bakas ang tampo. Tumango ako. Sige, kapag may time, sabi ko na lang. Binuksan ni Ate Bel ang pinto ng ground floor at sabay-sabay kaming lumabas ng gusali. Saan ba tayo? Tanong ni Alexa. Diyan na lang sa malapit, ani Harold. Nagpatuloy kami sa paglalakad at nantuluyan kaming makalabas ng gusali. Laking gulat ko nang makita ang pamilyar na sasakyan sa hindi kalayuan sa amin at ang pamilyar na bulto. Mabuti na lang at hindi nakatingin ang mga katrabaho ko sa gawing yon. Agad akong umiwas at nang akmang magtatago na sana ako sa likod ni Alexa. Narinig ko nagsalita si Sydney na ikinagulat ko. Maging ng mga kasama ko na napalingon sa kanya. Honey, I'm here. Para akong biglang nag-init kahit ramdam ko ang malamig na hangin ng gabi. How dare him to call me honey sa harap ng mga katrabaho ko. Nahihibang na ba siya? Hindi ko na sana papansinin si Sydney at aakto na lang na walang narinig nang bigla na lang tumili si Mildred. Habang nagtatanong naman si Ate Bel at Harold kung sino raw ang lalaking yun. Pumikit ako ng mariin at dahan-dahang humarap kay Sydney. Abat, ang loko nakangiti pa. Ano na namang naisip niya para tawagin akong honey? OMG, Aubrey, is he your husband? Tanong ni Mildred na parang nakakita ng artista habang sapu ang dalawang pisngi at bakas ang kilig sa mukha. Lumingon pa siya sa akin at pinaghampas ang braso ko. Mildred, masakit. Reklamo ko't nila yung braso ko sa kanya. Kilig na kilig. Sige, sayo na. So totoo, he's your husband. Pagkumpirma ni Ate Bel, napalingon ako kay Alexa na natatawa na lang din. Saglit ko ring nilingon si Sydney na nakatayo sa tapat ng sasakyan niya. Nilingon ko muli ang mga katrabaho ko't dahan-dahang tumango. Oo na, he's my husband. Okay na? Pag-amin ko, umiwas ako sa kanila ng tingin dahil sa nag-aalangan kong muka. I didn't expect that he's more handsome in person. Komento naman ni Harold na napangiti habang nakapamulsat nakatingin kay Sydney.
He's literally handsome kaya lang. Mabilis ako napalingon kay Alexa. Nakita kong alangan niyang ngiti dahil sa muntik na niyang masabi. Nagulat din siya. Kumunot ang noo ko sa kanya. Kaya lang usisa naman ni Ate Belle. Ngumiti si Alexa at alanganing ngumiti sa mga kasama namin. Kaya lang he's cold and quiet. Sagot naman ni Alexa na iwas ang tingin sa mga kasama namin. Para akong maiihi nang makita ko si Sydney na naglakad papalapit sa amin. Napalunok ako't kinabahan dahil hindi ko alam kung paano aakto sa harap ng mga katrabaho ko kapag nandyan si Sydney sa tabi ko. Hindi ka pa ba uuwi, honey? Hinarap ko si Sydney at pasimple siyang tiningnan ng masama pero hindi man lang siya naapektuhan. OMG! Hi! You're Aubrey's husband, right? Nice to meet you. I'm Mildred, katrabaho ni Aubrey. Kinikilig na pakilala ni Mildred. Napakahilig kasi nito sa gwapo't mayaman. Hi Mildred, I'm Sydney. Kinuha niyang kamay ni Mildred na lalong nagpakilig dito. Halos magsisigaw na ito't mahimatay. Napailing na lang kami habang nangingiti naman si Sydney. Hey bro, I'm Harold. Nice meeting you. I thought you are a gamer like me since your family is in the gaming community. Usisa ni Harold. Ngumiti si Sydney. I'm not into gaming. Pero nice to meet you dude, sabit niya. Pasimple akong napapangisi at napapaismid dahil sa pinapakita ni Sydney sa mga katrabaho ko na parang ang bait niya. I'm Belle. Simpleng pakilala naman ni Ate Belle at ngumiti pa kay Sydney. Nice meeting you. Magalang na balik niya at kinuha ang kamay ni Ate Belle at nagmano rito. Lahat ng mga katrabaho ko'y natawa sa ginawa niya. Ay naku kang bata ka. May anak ako pero hindi pa ako matanda para magmano ka. Nailing na sambit ni Ate Belle. Mukha na ba akong lola? Nakita ko napakamot sa batok si Sydney tila napahiya sa ginawa niya. Hindi na rin siya umimik. Why you're here Sydney? Tanong ko sa kanya para ibahin ang usapan. Humarap siya sa akin. Susunduin ng asawa ko. Diretsong sagot niya at kumindat pa. Gusto ko na siya ng sigawan at bulyawan. Pero naalala kong kaharap pala namin ang mga katrabaho namin. Narinig ko naman ang pagtili ni Mildred dahil sa kilig habang natatawa si Alexa. Nagabala ka pa, nagpahinga ka na lang sana. I know you're busy kaya hindi mo na ako kailangan sunduin. At saka I have a dinner with my coworkers. Umuwi ka na lang at magpahinga. Sambit ko na kulang na lang ipagtabuyan siya pa uwi. Nailang din ako sa ginagawa kong pagpapanggap na mabait ako sa kanya kahit gusto ko na talaga siyang bulyawan. Why don't you just come with us, Sydney? Sabay sabi ni Ate Belle. Nagulat ako at nalaki ang mga mata. No, Ate Belle, he's busy. Mas mabuting magpahinga na lang si Sydney sa bahay. Humarap ako kay Sydney. Hindi ba pagod ka? Umuwi ka na lang. Madiin kong sabi sabay alanganing ngumiti sa mga kasama ko. Tiningnan ni Sydney ang wristwatch na suot. Saka nagangat ng tingin sa akin. It's too early for me to sleep. At dahil maaga pa at Sunday naman bukas, sige sasama ako sa inyo. Pagpayag ni Sydney na nagpagulat sa akin. Treat ko. Laglagang pangakong napatingin kay Sydney. Saka tiningnan siya ng masama pero mukhang hindi yun tumalab. Nahihibang na bang baklang ito? Ano bang nasa isip niya at naiisip niyang sumama sa amin? So tara na. Libre pala nitong si Sydney eh. Ayan ni Ate Belle. Balisa akong humarap kay Alexa na kanina pantahimik at pangiting-ngiti lang. Ngumiti siya at saglit na pumikit. Bahala na nga. Tara, let's party tonight. Ani naman ni Mildred. Dahil hindi niyo kami in-invite sa kasal ninyo, dapat lang inailibre niyo kami, hindi ba? Dagdag pa niya. Tama si Mildred Aubrey. Dapat lasingin niyo kami ngayong gabi. We need to celebrate your wedding kahit late. Pagsang-ayon naman ni Harold. Ngumiti si Sydney. Sure, maikli niyang sagot. Ngumiti naman ang mga kasama ko habang ako'y kanina pang kinakabahan sa pwedeng mangyari habang kasama ko si Sydney at ang mga katrabaho ko. Paano ako aakto sa harap nila? Hindi ko alam ang gagawin ko. Let's go? Ani naman ni Alexa. Ngumiti pa siya sa akin na parang sinasabi niyang hayaan ko na lang at wala naman akong magagawa. Nauna na nang naglakad si Alexa. Sumunod naman sa kanya mga katrabaho namin. Hindi agad ako lumakad. Ganon din si Sydney. Nababaliw ka na ba ha? Ano tong ginagawa mo ha? Pabulong kong kumpronta sa kanya. Seryoso lang si Sydney. Why? Anong ginagawa ko? I don't do anything. I'm just being kind to them. Masama ba yun? Pa-inosente niyang tanong. Napasinghap ako. Being kind ha? Huwag kang magbait-baitan dyan Sydney. Nakakapagod magpanggap.
Inis kong sabi at mabilis na naglakad palayo sa kanya. Hindi na ako lumingon pa. Napili namin kumain sa malapit na resto kung saan may bandang umaawit sa entablado. Maraming tao sa lugar at open yon kung kaya naman naramdam kong ihip ng malamig na hangin sa katawan ko. Sigurado ka ba, Sydney, na okay lang sa yung lugar na to? You rich man at hindi ka bagay sa lugar na to. Tanong ulit ni Alexa kay Sydney na makaupo kami sa bakanteng table. Ngumiti si Sydney at saglit na yumuko. Don't treat me like a rich man tonight. At saka gusto ko ring maranasan yung ganito, yung simpleng buhay. Isipin niyo na lang na we're on the same ground. Seryosong ani ni Sydney. Tahimik lang ako habang pasimpleng umiirap sa mga sinasabi ni Sydney na ang hirap paniwalaan. Bakit ba kung umakto siya sa taong malalapit sa akin? Ani mo'y mabait siya at walang ginawa sa akin. Naiinis ako at nagagalit sa pagpapakitang tao niya. Teka nga Harold, umorder ka na nga ng food at drinks para masimulan na natin ang walwalan. Utos ni Mildred kay Harold at katabi nito sa upuan. Magkatabi naman kami ni Sydney habang magkatapat si Alexa at si Ate Belle. Inutusan mo pa talaga ako, Mildred, no? Bakit kaya hindi na lang ikaw ang umorder? Nakita ko pa namang gwapo yung server. Sambit ni Harold. Gwapo? Nasaan? Agad naman tanong ni Mildred at luminga pa sa paligid. Waiter! Sabay tawag niya sa lalaki na katalikod hindi kalayuan sa amin. Naku, kapag gwapo talagang bilis mo, no? Naiilang na komento ni Ate Belle. Ganyan talaga kapag single. Pagbigyan niyo na si Mildred. Natatawang wika naman ni Alexa. Habang pinili ko na lang na manahimik, nailang din ako dahil katabi ko si Sydney at alam kong panaka-naka siyang tumitingin sa akin. Maya-maya pa ay lumapit ang server, kasunod ang pagpipigil ng tawa ng mga kasama ko. Naging ako'y hindi na iwasang matawa sa pagkadismayang nakita ko sa mukha ni Mildred nang dumating ang server. Gwapo naman nga ito pero na magsalita, isa palang bakla. Busit ka Harold, gwapo pala ha? Inis na ani Mildred matapos niyang umorder at hinampas pa sa brasong natatawang si Harold. Gwapo naman na, hilig mo kasi sa gwapo eh. Hindi ka naman nila hilig. Banat pa ni Harold. Napatawa na lang kaming lahat. Naalala ko si Sydney na katabi ko. Gwapo nga pero bakla naman. Sumeryoso ako at nakaisip ng patama sa kanya. Naku Mildred, hindi ka dapat nagtiwala sa mga gwapong lalaki kasi hindi natin alam ang tunay nilang pagkatao. Yung iba dyan nagpapanggap na lalaki, gwapo, hot, pero ang totoo, lalaki rin ang hanap. Nakahulugan kong sabi na pabulong sa mga huling salita. Bumaling ako kay Sydney. Diba Sydney? Tanong ko sa kanya, narinig kong halos masamid si Alexa sa naging tanong ko kay Sydney. Nagtaka naman ang mga kasama namin sa naging reaksyon ni Alexa. Pero imbis na maapektuhan si Sydney, ngumiti pa siya sa akin. Tama ka Aubrey, minsan they were just pretend to hide their true gender preference. Pero minsan din naman, nami-misinterpret lang natin sila dahil sa mga nakita natin nakakaiba sa kanila. Paliwanag niya. Wait, bakit ba napunta sa gender preference ang usapan ha? Saka Aubrey, bakit parang pinagdududahan mo naman ang pagiging lalaki nitong si Sydney? Sabat ni Ate Belle. Hello ma'am, sir, eto na po yung order nyo. Sad ang baklang server na makarating ito sa table namin. Isa-isa niyang nilapag ang mga pagkain in-order namin at ang beer na inumin. What? Baliw ka Aubrey kung pagdududahan mong pagiging lalaki nitong si Sydney. Look how manly and handsome and hot he is. Kahit sinong babae pati bakla, hahabulin siya. Segunda naman ni Mildred nang makaalis ang server, nanginitian pa nito. Kumuha pa ito sa crackers na nasa lamesa at sinubo yon. Pumikit ako saglit. Kung pwede ko lang sanang sabihin sa kanila kung sino si Sydney at ang ginawa niya sa akin. Sinabi ko na para makilala nila ang lalaking hinahangaan nila dahil sa gwapo niyang mukha. Of course not. Asawa ko na si Sydney at kilala ko siya. He's a man. Pagsakay ko sa kanila, kahit ang toto'y gusto kong umisi. At bakit ba pinag-uusapan niyo yan ha? Obviously he's a man. And no doubt about it, ani Harold na nagsimula ng kumain. Tama si Harold. Kaya naman uminom na lang tayo at magsaya tonight. It's time to celebrate dahil kasama natin ang newlyweds na sina Aubrey at Sydney. Sigundan ni Alexa habang nakangiti. Kinindatan pa ako nito. Alexa's right. We need to celebrate and enjoy dahil finally, before her 30s, nakasal na si Aubrey. Sang-ayon naman ni Ate Belle. Wala silang idea sa sumparaw ng lola ko sa akin dahil pinili kong hindi yun sabihin sa kanila dahil baka pagtawanan lang nila ako.
Kumuha ako ng isang bote ng beer. Let's drink tonight hanggang sa malasing tayo, sabi ko. Kung gusto nilang i-celebrate ang kasal ko, gusto ko naman ipagluksa yun. Cheers! Ani Ate Belle at tinaas nila ang kani-kanilang bote. Lahat kami tumingin kay Sydney dahil hindi siya dumampot ng beer. Hindi ka iinom, Sydney? Tanong ni Mildred. It's our celebration for your wedding, anito pa. No thanks, Mildred, I don't drink. Mahina ang alcohol tolerance ko and besides, I'll drive for Aubrey. Ani Sydney na akala mo'y totoo. Arte. Pabunog ko sabit pa simpleng umirap. Kung ayaw niya, edi tayo na lang uminom. Let's drink until we drunk. Cheers! Masaya akong sabi. Kasunod ang tunog ng mga boteng nagbanggaan. By the way, paano ba kayo nagkakilala nitong si Sydney ha? Napatigil ako sa pag-inom sa boteng hawak ko at dahan-dahan yung binaba sa kaseryosong tiningnan si Ate Belle. Dahil sa tanong nito, hindi agad ako nakaimik dahil wala akong makuhang salita para isagot dito. Because of our parents dahil magkaibigan ng mga magulang namin. Nakahinga ako ng maluwag at napakurap dahil sa sagot ni Sydney sa tanong ni Ate Belle. Dahil sa kaba at tense ko, mabilis akong uminom ng beer. Napangiwi pa ako nang maramdaman kong init nun sa sikmura ko at ang pait sa bibig ko. Grabe ring magtago itong si Aubrey dahil ang alam namin wala kang boyfriend tapos malalaman na lang namin na ikakasal ka na. So you already move on to Sian, ani Mildred. Naputol na naman ang pag-inom ko sa bote dahil sa tanong ni Mildred. Nakalimutan ko atang may pagkamarites nga pala itong si Mildred. Hindi agad ako nakaimik. Naka-move on na ba talaga ako kay Sian? Just because we decided to make our relationship private. Putol ni Sydney sa sasabihin ko. Marahil alam niyang hindi ako makakasagot ng maayos sa tanong na yon. Tumango-tango naman si Ate Belle sa sagot ni Sydney. Kung sa bagay, sa katulad mong mayaman it's better to be private dahil sa dami ng taong nag-aabang sa buhay mo, komento naman ni Harold. Ito naman, kamustang first night yung dalawa? Tila excited na tanong ni Ate Belle na may panunukso pang mga tingin. Muntik na ako masamit sa narinig kong tanong ni Ate Belle. Bahagya ko tuloy nabuga ang beer sa bibig ko. Napangiwi naman ang kaharap ko dahil bahagya silang natalsikan ng beer. Bakit gulat na gulat ka, Aubrey? Natatawang ani ni Mildred. Kasi naman, it's a private matter, Mildred. Hindi ko na kailangang idetalye ang lahat na nangyari. Sagot ko saka umiwas ng tingin sa kanila na halos lahat nakatingin sa akin. Ano, order pa ba ako ng beer? Bukang napapasarap ang kwentuhan na, sabat ni Alexa. Sumang-ayon naman ang mga kasama namin kaya tumawag ulit si Alexa sa waiter para umorder ng inumin. Nakahinga ko ng maluwag at nagpapasalamat kay Alexa dahil nilayo niyang usapan sa unang gabi namin ni Sydney na wala naman talagang naganap na ganoon. Mas lalong umingay sa pagitan ng bawat isa dahil sa mas lumalalim na kwentuhan. Bahagya na rin akong nahihilo habang makikita sa mukha ng mga kasama kong tama ng alak dahil sa namumungay na nilang mga mata. Napakaswerte talaga nitong si Aubrey dahil nakatagpo siya ng katulad ni Sydney na bukod sa gwapo't mayaman mukhang mabait pa. Ako kaya, kailan makakatagpo ng lalaking para sa akin? Ani Mildred na bakas ang inggit doon at ang kagustuhang makatagpo siya ng lalaki. Halata na rin ang tama ng alak sa kanya. Naku Mildred, bakit kasi naghahanap ka pa ng iba? Nandyan lang sa tabi mong lalaking bagay sa'yo? Natatawang sabi ni Alexa nang tinutukoy ay si Harold. Natawa din kami habang si Sydney pangiti-ngiti lang at nagmamasid sa amin. Kung sa bagay, lagi naman nagtatalo si Mildred at Harold. Mukhang bagay sila. Huwag kang mainggit sa akin Mildred, kung alam mo lang ang sitwasyon ko. Baka kaawaan mo pa ako kaya tawanan. Sabi ko hindi ko na masyadong naintindihan kung ano ba yun. Kumunot ang noo ni Mildred, Ate Belle at Harold. Bakit naman, ang swerte mo kay Sydney? Wika ni Harold. Kaya nga, sang-ayon naman ni Mildred. Nagulat naman kami na tumawa ng malakas si Alexa habang pinapalo pang lamesa at si Mildred. Alam nyo, hindi talaga swerte ang si Aubrey. Alam nyo kung sino swerte? Si Sydney. Sabay tawa ulit nito. Ha? Ang gulo niyong dalawa? Paano hindi swerte si Aubrey? Na kay Sydney na nga ang lahat? Ani ni Mildred. Tumigil na nga kayo. Uminom na lang tayo, saway ni Ate Belle. Ganito na lang, since hindi kami naka-attend sa kasal nyo.
Gusto kong ulitin yung ginawa ninyo sa kasal. Ngumiti pa si Ate Belle. Kumunot naman ang noo ko. Bumaling ako kay Sydney. Seryoso pa rin siya. Alin dun, Ate Belle? Marami kaming ginawa sa kasal. Sabi ko. Yung ganito, I pronounce you as husband and wife. You may now kiss the bride. Yung ganyan, bilis, ulitin nyo para naman makita namin. Tila kinikilig at excited na sabi ni Ate Belle at ginaya pang boses ng lalaking pari. Gusto mong halikan ako ni Sydney, Ate Belle? No, hindi na pwede yun. Ayaw ko. Sunod-sunod na iling ang ginawa ko kahit medyo nahihilo na ako. Alam ko pa rin ang gusto niyang gawin ko. Kiss! 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 Nagulat ako sa sabay-sabay nilang pag-uulot sa amin. Bumaling ako kay Sydney at ganun din ang reaksyon niya pero hindi masyadong halata. Hahalikan na yan! Hahalikan na yan! Sulsul ni Mildred. Lalo akong natense at hindi alam ang gagawin. Pinapakiramdaman ko lang ang gagawin ni Sydney at kapag nagkamali siya, sasapakin ko talaga siya. Tama nang minsang hinalikan niya ako sa kasal. Ano kayang mangyayari sa date ni Sydney at Aubrey? Hanggang kailan kaya magmamatigas si Aubrey sa kanyang asawa? Kailan niya matatanggap na asawa na niya si Sydney? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.